Paano nga pa mag-move on? Mahirap ang pag-move on, lalo na kapag mahal mo talaga ang isang tao at halos ibinigay mo ang lahat-lahat para sa kanya. Mahirap dahil naalala mo yung mga bawat oras na magkasama kayo, yung mga oras na masaya, at yung mga oras na may pagmamahal pa. Bakit nga ba mahirap mag-move on? Kasi hindi mo pa rin matanggap ang mga nangyari. Hindi mo matanggap na tapos na ang lahat. Hindi mo matanggap na wala na. Hindi mo matanggap na wala na kayo. Sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao, kaya mahirap para sa iyong kalimutan ng lahat. Alam mo bakit? Kasi masakit. Pero paano ko makakalimot? Isang bote ng alak? Isang kahanang yosi? Sana nga ganun na lang na nailuluwa sa pagsusuka ang sakit at isabay sa pagbuga ng usok ang lahat ng inunakit. Pero hindi eh. Ako nga pala si Roger at nandito ako ngayon para magbahagi sa inyo ng ilan sa mga pwede niyong gawin para makamove on kayo. Dahil ito yung gusto niyo eh, di ba? Pa-PM-PM pa kayo eh. Unang-una, kailangan mong matutong tumanggap. Kailangan mong tanggapin na wala na. Kailangan mong tanggapin na wala na kayo. Kasi mahirap kumapi sa isang taong pilit kang binibitawan. Lagi mong tatandaan, kapag hindi na worth it, let go na. Oo, mahirap gumawa ng desisyon. Pero mas mahirap masaktan. Sa'yo, ayos lang ba sa'yo magpatanga? Sabi nila, kailangan mo rin kalimutan na lahat para makamove on ka. Pero sa tingin mo ba, kaya ng isang taong kalimutan ng isang bagay na minsan nagpangiti at bumuhay sa kanya? Ang totoo, wala talagang taong nakakalimot. May mga tao lang na natutong tumanggap ng mga nangyari at ginagawang parte ng nakaraan para mas tumatag pa sila sa kasalukuyan. Huwag na huwag mong iisipin, nag-iisa ka. Dahil lagi mong tatandaan na hindi dyan magtatapos ang buhay mo. May pamilya ka at kaibigan na lagi nandyan sa mga oras na kailangan mo sila. Ako, nandito rin ako. And besides, meron pa talagang taong nakalaan para sa'yo. Yung taong hindi sasaktan, yung taong laging nandyan, yung taong hindi kayo iiwan, at yung lalong-lalo yung taong tatanggapin ka kung sino ka. Masyado may kli ang buhay para sayahin mo sa mga bagay na walang kwenta. Okay? Sabi nila, kailangan mo daw i-delete sila sa Facebook, Friendster, at kung ano-ano pang social networking sites. Pero para sa akin, hindi mo na kailangan gawin yun. Kahit anong gawin mo, magsasawa at magsasawa ka rin maging malungkot. Magugulat ka na lang isang araw, gigising ka na lang, at okay ka na. Alam mo bakit? Kasi natuto kang tumanggap. Bigyan mo ng atensyon yung mga bagay na hindi mo nabigyan noon. Magpakasaya ka, lumabas ka, gumala ka, magpagulong-gulong ka sa kalsada, maligo ka na nakagagas. Lahat ng mga bagay na hindi mo nagawa noon, gawin mo ngayon. Basta wala ka pang tinatapakan na tao. Okay? May mga tao iniisip na katapusan na ng lahat. Pero sa tingin mo, bakit nila naisip yun? Kasi nasaktan sila. Kapag nasasaktan ng tao, they tend to stand up and remember every failures in life. Lagi mong tatandaan na mahirap at masakit sa simula. Pero sa paglipas ng panahon, magiging okay rin ang lahat. And always remember, everything happens for a reason. Walang gamot sa puso nagdurusa kung hindi panahon. Sabi ng isip mo, kaya mo yan. Pero ang palaging bulong ng puso mo, hindi na ba pwedeng ibalik na lang? Ganyan ang lagi ang nakatatak sa mga isip ng tao, lalo kapag bago pa lang ang paghiwalay. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na ang taong minahal mo dati ay bahagi lang ng iyong nakaraan. May mga parte lang talaga sa buhay ng tao na kailangan ng isarado. Kahit sobrang hirap, kailangan mo nang tanggapin sa sarili mo na tapos na ang aklat na bida kayong dalawa. Hindi man happy ending, at least may natutunan ka. Isipin mo na lang na minsan ka din naging masaya sa piling niya. Kahit hindi siya nakalaan para sa'yo, sadyang may mga tao lang talagang dadaan sa buhay natin at mag-iiwan ng mga alaala na hindi natin makakalimutan. At tandaan mo na, wala namang makakatulong sa'yo kung hindi sarili mo lang. Kailangan mo maniwala na kaya mo maging masaya kahit hindi siya ang iyong kasama. May mga bagay lang talagang hindi na pwede at kailangan na natin tanggapin kahit masakit man sa damdamin. Hindi mo masasabi na nakamove on ka na kung simple bigkas ng pangalan niya ay nasasaktan ka na at nalulungkot ka na. At tandaan mo na habang sinasabi mo mag-move on ka, lalo kang hindi nakamove on. Kasi naalala mo rin naman yung mga bagay na lumipas. Sa paglipas ng panahon, may mga bagong tao kang makikilala at darating rin ang oras na magmamahal ka muli. At kapag dumating na ang point na yun, alalahanin mo lahat ng mga aral na tinuro sa'yo ng nakaraan. Hindi siya sinasabi kung manigurado ka, na sa akin na, huwag na sana maulit yung mga pagkakamali ng nakalipas. Para sa akin, hindi naman ang pagmumubuan ng mahirap. Ang pagbitaw sa lahat ng bagay at mga alaala na kasama mo yung taong yun, ang mahirap kalimutan. Dahil sa isang taong gaya ko, napaka-importante sa akin ng mga alaala. Dahil ito lang naman ang bububaon ko kapag tumawid na ako sa kabilang buhay.
Hindi ko sinasabing mamatay na ako Payong kapatid, sa pakiramdam mong nalulungkot ka, iwasan mo makinig sa mga malulungkot na kanta. Kasi habang nakakarinig ka ng mga lyrics na patama, lalo mo nang naaalala ng bagay na nangyari sa'yo noon. Ako, kapag malungkot ako, nakikinig ako ng mga rock music at party songs. Yung tipong mapapabounce ako para, alam mo yun, para hindi na ako malungkot. Tulad nga na sinabi ko noon, hindi ko sinasabing paniwalaan niyo lahat ng sinasabi ko. Ang sa akin lang, andito lang ako para magbahagi ng point of view ko sa mga bagay-bagay. Nasa sa inyo na yan kung anong dapat yung gawin. Dahil kahit ano naman ang sabihin ko sa inyo, nasa inyo pa rin ang huling desisyon. Okay? Huwag kakalimutan mag-comment at mag-subscribe and support Filipino vloggers. Share na rin yung video namin para mas masaya. Okay?